Ngayon ang ating i-recap ay isang action thriller movie na pinamagatang Roadhouse. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Ang pelikula ay nagsimula sa Amerika, sa loob ng isang abalang fight club. Sa gitna ng ingay ng mga fans at lakas ng energy ng crowd, naglalaban ang dalawang malalakas na fighters na sina Harry at Ron. Ang kanilang bawat suntok na ginagawa, ay sinasalubong naman ng malakas na palakpakan, at ingay ng excited na mga taong nanonood. Sa gitna ng lahat ng pananabik ng mga fans, lumabas ang isang babae mula sa crowd, at nakuha nito ang atensyon ng lahat. Siya ay si Frankie, isang dalaga na may determinasyon sa mukha, habang pinapanood ang laban. Sabik niyang pinapanood ang aksyon, at lalong na-excite habang nagpapatuloy ito. Nang marating na ng laban ang rurok nito, nakuha ni Harry ang lamang, dahil sa kanyang mabibilis na galaw at matalinong taktika. Ang kanyang mga suntok ay tumatama kay Ron, na unti-unting nagpapahina sa kalaban. Malakas ang naging hiyawan nang nagpakawala si Harry ng isang malakas na suntok, na nagpatumba kay Ron, dahilan para matapos ang laban. Ngunit habang humihina na ang hiyawan, isang bagong challenger ang lumitaw, isang nagngangalang Elwood Dalton. Tumuntong siya sa ring ng may malakas na kumpiyansa. Palaging handa si Harry para sa anumang hamon, hindi nag-aksaya ng oras sa paghamon kay Elwood, at nagsabing handa siyang harapin ang anumang dumarating sa kanila. Ngunit nang ipakita ni Elwood ang kanyang mukha, nagbago ang mood ng paligid. Nawala ang kumpiyansa ni Harry, at napalitan ng biglang takot at pagkabalisa. Mabilis niyang iniwan ang ring, nang mapagtantong hindi pa siya handang harapin, ang anumang panganib na maaaring idulot ni Elwood. Walang pinakawalan na kahit isang suntok, si Elwood ay itinanghal na panalo, at naglakad palayo sa fight club bitbit ang malaking halaga ng pera, na nag-iwan sa karamihan ng manunood ng pagkamangha at pagkalito. Habang naglalakad si Elwood patungo sa kanyang sasakyan, biglang sumulpot ang isang lalaki at marahas siyang sinaksak, at galit na inakusahan si Elwood na siyang nagdulot sa kanya ng matinding paghihirap. Gayunpaman, si Elwood ay tila hindi naapektuhan ng pag-atake, at mahinahong sinabi sa lalaki, na dapat niyang inisip muna ang mga mangyayari, bago siya tangkaing saktan. Natakot sa tugon ni Elwood, ang umatake na lalaki ay agad na tumakas sa eksena. Sa sandaling iyon, nilapitan ni Frankie si Elwood at nagpaabot ng kanyang tulong. Sinabi ni Frankie na pinagmasdan niya si Elwood kanina, at nakitaan ang potensyal bilang isang malakas na manlalaban. Dagdag pa niya, ang pagsasali ni Elwood sa mga maliliit na laban, ay hindi magbubunga ng mga malalaking premyo na maaari niyang matamo. Sumang-ayon naman si Elwood na ang mga laban na ito, ay nag-aalok ng madali ang pera, na may kaunting pagsisikap. Habang ginagamot ni Elwood ang kanyang mga sugat, tapat na inamin ni Frankie na ang kanyang orihinal na layunin ay kunin si Harry para sa isang trabaho, ngunit mas nagustuhan si Elwood sa nakita nitong pambihirang kakayahan. Naintriga sa interes ni Frankie, tinanong ni Elwood ang tungkol sa buhay nito, na nag-udyok kay Frankie na ibahagi ang kanyang problema. Isiniwalat ni Frankie na siya ay nagpapatakbo ng isang restaurant sa Florida na pinangalanang Roadhouse, na kamakailan ay naging target ng walang humpay na panggugulo ng mga lokal na kriminal. Ito ay naging isang katakot-takot na sitwasyon para sa kanya, dahil kahit ang mga awtoridad ay nakapikit dito. Pagkatapos ay nilapitan ni Frankie si Elwood, na may seryosong pakiusap para sa kanyang tulong. Naniniwala siyang ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, ay maaaring maging susi sa pagpapanumbalik ng kapayapaan at kaligtasan sa kanyang restaurant. Nag-alok siya kay Elwood ng $20,000 bawat buwan, at isang lugar na matutuluyan. Hiniling sa kanya ni Frankie na isaalang-alang ang pagtatrabaho bilang isang bouncer, upang protektahan ang Roadhouse. Kahit na nag-alangan sa una, nakita ni Elwood ang kanyang sarili, at naintriga sa potensyal para sa isang bagong simula. Kasunod ng isang kamakailang aksidente sa tren na nagdulot ng pagkawasak ng kanyang sasakyan, ngunit ang kanyang sarili ay mahimalang hindi nasaktan, muling sinuri ni Elwood ang kanyang prioridad at pananaw sa buhay. Ang pangyayaring iyon ay nagsisilbing wake-up call, na nag-udyok sa kanya na seryosong isaalang-alang ang alok ni Frankie, habang iniisip ang kanyang mga susunod na hakbang. Pagdating sa Florida, nakatagpo ni Elwood ang mabait na si Charlie na may-ari ng bookstore. Magiliw na nag-alok ito sa kanya ng isang libro, na nagdedetalye ng mga highlights sa syudad. Ang kabaitan ni Charlie ay nagpapasigla kay Elwood,
at nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pagiging kabilang niya sa bagong lugar. Dahil dito, tinanggap ni Elwood ang ideya ng panibagong pagsisimula sa hindi pamilyar na kapaligiran. Ang pagdating ni Elwood sa Roadhouse ay nagmarka ng isang makabuluhang punto, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa restaurant mismo. Ang Roadhouse na isang restaurant na may malaklab na kapaligiran, ay nagbigay ng bagong pangako at komunidad na matagal nang hinahanap ni Elwood. Pagpasok niya sa loob, sinalubong siya ng bartender na si Laura, at isang batang admirer na nagngangalang James. Inihayag ni James ang kanyang nakaraan bilang isang dating heavyweight boxing world champion, at nakakuha siya ng paggalang at paghanga mula sa mga nakapaligid sa kanya, kasama na si Laura kung saan mabilis niyang naging close. Samantala, pinagmamasdan ni Frankie ang pakikipag-ugnayan ni Elwood sa mga tao sa Roadhouse, habang sinusuri niya ang kanyang desisyon o naiintriga lamang sa kanyang presensya. Gayunpaman, ang kapayapaan at katahimikan sa restaurant ay panandalian lamang. Ang karaniwang kalmadong kapaligiran ng club ay biglang nawala, nang dumating si Del at ang kanyang biker gang, na nagdala ng kaguluhan at tensyon sa kanila. Mabilis na tumaas ang tensyon dahil sa kanilang nakakatakot na presensya at agresibong pag-uugali, na nagresulta sa panggigipit ni Del sa isang babae, na nagudyok naman kay James na ipagtanggol ito. Gayunpaman, ang kanyang intervention ay naghikayat lamang ng higit pang mga banta at karahasan mula kay Del. Sa gitna ng tumitinding tensyon, pumasok si Elwood na may kalmadong kilos, at nagmungkahi na ayusin ang kanilang hindi pagkakaunawaan sa labas ng Roadhouse. Ngunit pinagtawanan lamang siya ni Del. Sa kabila ng pagtanggi at patuloy na paninira ni Del, nananatiling kalmado si Elwood at nagpahiwatig sa mga maaaring magiging kahihinatnan ng kanilang mga ari-arian, partikular na ang kanilang mga bike na nakapark sa labas. Paglabas nila ng Roadhouse, hinarap ni Elwood si Del at ang kanyang mga barkada ng buong tapang, at nalutas ang isang away sa pagitan nila. Habang ipinapakita ang kanyang lakas, nagpakita rin ng habag si Elwood sa pamamagitan ng pagdala sa kanila sa ospital, upang matiyak na ang mga nasugatan na lalaki ay makakatanggap ng medikal na atensyon. Sa ospital, nakilala ni Elwood ang isang nurse na nagngangalang Ellie, ngunit ipinahayag ni Ellie ang pag-aalala na ang pakikipaglaban ay pumipigil sa iba na makatanggap ng kinakailangang tulong medikal. Matapos marinig ito, inamin ni Elwood na nakikipaglaban siya para sa pera, hindi para magiging isang bayani. Habang ginagamot ni Ellie ang kanyang mga sugat, nagkaroon sila ng isang taos-pusong pag-uusap tungkol sa buhay ni Elwood bilang isang fighter, at binigyan siya nito ng pagkakataong pag-isipan ang kanyang piniling landas. Sa pamamagitan ng kanilang pag-uusap, sinimulan ni Elwood na pagnilayan ang tunay na epekto ng kanyang mga aksyon, at ang landas na gusto niyang tahakin sa hinaharap. Pabalik sa Roadhouse, humanga si Frankie kay Elwood. Nag-alok siya ng sahod bawat linggo para sa kanyang tulong. Pareho silang umaasa na ang presensya ni Elwood ay makakatulong sa pagpapanumbalik sa dating kaluwalhatian ng Roadhouse. Bilang karagdagan, nag-alok din si Frankie kay Elwood ng isang bangka bilang kanyang magiging tirahan, na mukhang okay, ngunit kailangang bantayan ni Elwood ang mga buwaya. Ang pagtira doon ay nagpapabalik sa alaala ng kanyang nakaraan, lalo na ang isang mahalagang laban. Isang araw, bumisita si Laura kay Elwood. Ibinahagi niya na ang mga naunang bouncer ay umalis dahil sa gulo na dulot ng mga masasamang tao. Naisipan ni Laura na umalis din, ngunit ang commitment ni Elwood sa Roadhouse ay nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa na maaaring mapabuti ang mga bagay-bagay. Samantala, regular na binibisita ni Elwood ang bookstore na pag-aari ni Charlie, at nalaman niya ang mga paghihirap nito upang ipagpatuloy ang negosyo, matapos ang pagpanaw ng kanyang ina. Ang kabaitan at pag-unawa ni Elwood kay Charlie ay nagpakita ng kanyang totoong karakter, dahilan upang makakuha siya ng paggalang mula sa mga lokal, hanggang nagsimulang makilala siya sa paligid ng bayan. Samantala, ang gang ni Del ay naharap sa galit ng kanilang boss na si Ben, dahil sa nangyari sa Roadhouse. Hindi natuwa sa kanila si Ben dahil hindi nila natakot si Elwood, gaya ng dapat sana nilang gagawin. Nais ni Ben na maging mas agresibo ang kanyang grupo, at ipapakita kung gaano sila katigas. Pabalik sa Roadhouse, ang presensya ni Elwood ay patuloy na may positibong epekto sa kapaligiran, habang sila ni James ay mahusay na humahawak sa mga gulo sa lugar. Bilang karagdagan, ang kahangahangang husay ni Elwood sa martial arts ay nag-iwan sa mga customer ng pagkamangha, na lalong nagpapatibay sa kanyang reputasyon bilang isang mahusay na bouncer,
na kayang panatilihin ang kaayusan ng walang kahirap-hirap. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang kalmadong anyo, patuloy na nakikipaglaban si Elwood sa mga nakakagambalang alaala, mula sa mga araw ng kanyang pakikipaglaban. Ang paulit-ulit na mga panaginip at mga sandali sa kanyang nakaraan, ay nagpapakita ng ilang hindi nalutas na mga problemang nananatili pa rin sa loob niya, at naghihintay na matugunan. Nang sumunod na araw, habang naghahanap ng masaganang almusal, pumunta si Elwood sa isang malapit na restaurant kung saan nakasalubong niya si Ellie. Nag-usap sila at nagpahayag si Elwood ng pagpapahalaga sa reputasyon ng restaurant para sa masasarap na pagkain, at ang tensyon na laganap sa bayan. Kinuha ni Ellie ang pagkakataon na balaan si Elwood tungkol sa laganap na karahasan sa lugar, at nagpayo na umiwas sa anumang gulo na maaaring makakaharap niya. Si Elwood ay nakinig ng mabuti, habang iniisip kung paano ang pinakamahusay na paraan upang harapin ang mga hamon na naghihintay, habang nagsusumikap na mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa lugar. Sa gabing iyon, habang naglalakad si Elwood pauwi mula sa roadhouse, nag-ambala siya ng tunog ng gulong ng sasakyan. Tinambangan siya ni Del at mabilis nitong iniliko ang kanyang sasakyan patungo kay Elwood. Sa panahon na ito, pumasok ang instincts ni Elwood sa tamang oras, na nagpahintulot sa kanya upang makaiwas, habang ang sasakyan ni Del ay bumangga sa isang kalapit na poste ng lampara. Naghanap si Elwood ng escape route, at nagdesisyon na tumalon sa kalapit na ilog. Samantala, sa pagkakataong ito, binilisan ni Del ang kanyang sasakyan na diretsyong nakatutok kay Elwood. Natamaan si Elwood ng sasakyan, dahilan para bumagsak ito sa tubig sa ibaba. Saglit na tumahimik ang mundo, habang nagpupumiglas si Elwood sa ilalim ng tubig. Buo ang determinasyon na nilabanan niya ang agos patungo sa ibabaw na humihingal. Bumangon si Elwood at dahan-dahan na bumalik sa kanyang bangka. Lumabas si Del na may hawak na baril upang patayin siya, ngunit nagpumiglas si Elwood para sa kanyang buhay, at tinulak niya si Del sa gilid ng bangka hanggang sa tubig sa ibaba. Biglang lumitaw ang isang buwaya, kinaladkad at kinitila ang kanyang buhay. Kinabukasan, iniisip ni Elwood ang tungkol sa nangyari kay Del. Napagtanto niya kung gaano kadelikado ang mga buwaya sa lugar. Kahit na walang silbi si Del, naisip ni Elwood ang kanyang pagkamatay, at kung gaano kapanganib ang mga bagay-bagay. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpa siya si Elwood na umalis sa lugar para makaiwas sa lahat ng gulo. Maya-maya, isang lalaking nagtatrabaho para kay Ben, ang nagsabi kay Elwood na gusto siyang kausapin ng kanilang amo. Walang tiwala si Elwood, kaya kinumpronta niya ang lalaki. Sinaktan niya ang mga daliri ng lalaki, dahil pakiramdam ni Elwood ay nagsinungaling ito. Pagkatapos nito ay kinausap ni Elwood si Frankie, at naging masaya ang dalaga na patay na si Del, dahil marami itong naging problema sa kanyang restaurant. Gayunpaman, gustong malaman ni Elwood ng higit pa, tungkol sa kung bakit ginawa ni Del ang mga bagay na kanyang ginawa. Ngunit wala kay Frankie ang lahat ng sagot, at sinabing wala siyang gaanong alam tungkol dito. Pagkatapos nito, nalaman ni Ben na hindi pumayag si Elwood na makipagkita sa kanya. Galit na galit si Ben at ayaw niyang si Elwood ang pumalit sa roadhouse. Lalo pa siyang nag-alala nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ama. Samantala, makikita ang isang masamang tao na nagngangalang Knox sa ibang bahagi ng bayan, na nagdudulot ng gulo. Sinunog niya ang isang building, nang tawagan siya ng ama ni Ben para tutukan ang problema sa roadhouse. Niyaya naman ni Ellie si Elwood na magbonding kasama niya. Pumunta sila sa malapit na isla para mag-relax. Nagkwento si Ellie tungkol sa pagkamatay ni Del, at ipinaliwanag kung gaano kahirap hanapin ang bangkay ng isang tao, dahil delikado ang lugar. Pagkatapos ay sinabi ni Elwood kay Ellie, na alam niya ang tungkol sa grupo ni Ben. Binalaan naman ni Elwood si Ellie, tungkol sa pag-alam sa kanyang nakaraan, at umamin sa kanyang pagkasangkot sa mga masasamang gawain. Gayunpaman, inihayag ni Ellie na sinaliksik na niya si Elwood online. Samantala, pumunta si Ben sa bahay ni Knox kung saan siya inatake nito, at inihayag ang kanyang utos na patayin ang bouncer. Humingi ng pagkakataon si Knox na pangasiwaan ang sitwasyon, at nangako na aalisin ang bouncer o haharapin ang mga kahihinatnan. Samantala, habang maghihiwalay na ng landas sina Ellie at Elwood malapit sa bangka, dumating ang mga pulis at inaresto si Elwood. Si Sheriff Jim na ama ni Ellie ay nagbanta kay Elwood ng baril, na nagudyok naman kay Ellie na makialam at magtanong, tungkol sa mga ginagawa ng kanyang ama.
Ipinaliwanag ni Ellie na naging tapat ang ama sa ambisyon ni Ben, kasama na ang kanilang plano na baguhin ang lugar, para sa mga aktibidad na nauugnay sa tumitinding panganib. Hinikayat ni Ellie si Elwood na umalis sa lugar, at magsimula ng bagong buhay. Samantala habang lumulubog ang gabi, dalawang masasamang tao ang pumasok sa tindahan ni Charlie na nagpaplanong sunugin ito, ngunit ipinakita ni Charlie ang katapangan at ipinaglaban ang kanilang tindahan. Pabalik sa Roadhouse, hindi mapalagay at nagugulo si Elwood dahil kay Ben. Gusto ni Ben umalis si Elwood, ngunit determinado si Elwood na harapin ang kanyang nakaraan. Inihayag ni Ben ang nakaraan ni Elwood bilang isang manlalaban, at hindi pinapatahimik ng mga memorya ng kanyang laban sa kaibigan na si Jetway. Nakonsensya si Elwood sa naging sanhi ng pagkamatay ni Jetway, at nahihirapan siyang harapin ito. Pagkatapos nito ay nagpasya si Ben na ipadala si Knox upang harapin si Elwood. Nagdulot ng kaguluhan si Knox at ang kanyang barkada sa Roadhouse, ngunit pumasok si Elwood para ihinto ang gulo. Nakilala ni Knox si Elwood at hinamon siya sa isang laban, hanggang sa nagpalitan sila ng suntok. Sa kabila ng kanyang mga pinsala ay nanindigan si Elwood, at ipinaglaban ang Roadhouse. Kalaunan ay napunta sila sa labas ng Roadhouse, at nang naramdaman ang sakit ng kanyang mga sugat, nagpasya si Elwood na umatras. Samantala ang club ay naiwang magulo, at malungkot si Frankie sa natamong pinsala. Kalaunan ay nag-usap sila ni Frankie, at inamin ni Elwood na nagtago siya ng sikreto. Inihayag ni Elwood ang plano ni Ben na kunin ang Roadhouse, at gawin itong resort para sa kanyang negosyo sa droga. Tumanggi si Frankie na magbenta, ngunit may utang si Ben sa mafia na naglalagay sa kanyang buhay sa panganib. Sa kabila ng malungkot na sitwasyon ay nananatiling kalmado si Elwood. Nagpakita siya ng pag-aalala sa mga potensyal na kahihinatnan, pagkatapos ay lumakad siya palayo na iniwan si Frankie na nalilito sa pag-iisip. Samantala sa istasyon ng bus, nalaman ni Elwood ang tungkol sa isang pag-atake sa tindahan ni Charlie, at mga natamong pinsala ng kanyang ama. Naging maliwanag na ang mga kaalyado ni Ben ang nasa likod ng pag-atake. Dahil sa pakikipagkaibigan ni Elwood kay Charlie, nakaramdam si Elwood ng matinding determinasyon at nagpas siyang aksyonan ang pangyayari. Pumunta siya sa bahay ni Ben at nakaharap ang isa sa mga tauhan nito. Sa isang mabilis na galaw ay pinatay ni Elwood ang tauhan ni Ben. Kasunod nito, nakipag-away si Elwood sa mga natirang tauhan mula sa lugar. Nang malaman ang tungkol sa nalalapit na pagdating ng pera na inilaan para sa mafia, nagpasya si Elwood na umalis sa eksena sa gitna ng kaguluhan. Napagnilayan ni Elwood ang mga kamakailang pangyayari, at ang epekto ng mga ito sa kanya. Nakaramdam siya ng lungkot tungkol sa kanyang pagkakasangkot sa tumitinding karahasan sa lugar, ngunit determinado siyang protektahan ang mga taong kanyang pinapahalagahan. Habang papalayo siya sa tirahan ni Ben, nagpasya si Elwood na humanap ng paraan para matapos ang kaguluhan, at matiyak ang kaligtasan ng kanyang mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Si Elwood ay nakaramdam ng pagsisisi sa kanyang mga nakaraang aksyon, at nakaupong mag-isa sa kanyang bangka habang nag-iisip. Ang alaala ng laban nila ni Jetway kung saan namatay ito, ay humantong sa pagbabawal sa kanya na makikipaglaban sa buong mundo, na labis na nagpabigat sa lungkot na kanyang nararamdaman. Kinabukasan, ay nagpasya si Elwood na gumawa ng aksyon. Ninakaw niya ang pera mula sa isang miyembro ng mafia, at ginamit ito upang gumawa ng bomba sa kanyang bangka. Hindi nagtagal ay lumapit sa kanya si Jim, at ipinaalam sa kanya na kinidnap ni Ben ang kanyang anak na si Ellie, kung saan pumayag si Elwood na tulungan si Jim at nagkita sila ni Ben. Para makagawa ng distraction, pinasabog ni Elwood ang bomba sa kanyang bangka, na nakakuha ng atensyon ng lahat ng nasa malapit. Sa gitna ng kaguluhan, nilabanan ni Elwood si Ben at ang kanyang mga tauhan para iligtas si Ellie. Pagkatapos ng isang matinding labanan, nahanap ni Elwood si Ellie, ngunit nagsimulang lumubog ang kanilang bangka. Lumangoy sila sa ibabaw, ngunit napagtanto ni Elwood na nasa panganib pa rin sila. Hinimok niya si Ellie na lumangoy palayo, habang hinarap niya ang mga humahabol sa kanila. Gayunpaman, nahuli ni Ben si Ellie sa isa pang bangka at tumakas sila na iniwan si Elwood. Hinabol ni Knox si Elwood na humantong sa isang paghaharap at matinding labanan sa bangka. Buong tapang na nakikipaglaban si Elwood at kalaunan ay nagtagumpay laban kay Knox. Itinapon ni Elwood si Knox sa dagat, ngunit naakit nila ang atensyon ni Ben na bumalik sa kanila. Tumalon sina Elwood at Knox mula sa bangka,
samantalang ang bangka naman ni Ben ay bumangga sa roadhouse, na nagdulot ng matinding pinsala. Habang nangyayari ang kaguluhan sa kanilang paligid, napagtanto ni Elwood ang lawak ng pinsala na dulot ng kanyang mga aksyon. Sa kabilang bahagi, umakyat si Knox sa tulay at pinara ang isang kotse. Dumating si Elwood sa roadhouse, kung saan hinarap niya si Ben sa isang matinding laban. Lumaban si Elwood at sa huli ay natalo si Ben, na tinapos ang kanyang banta para sa kabutihan. Ngunit dumating si Knox sa tamang oras, at hinamon muli si Elwood sa isa pang matinding labanan. Sa kabila ng kanyang mga sugat, matapang na hinarap ni Elwood si Knox at determinadong wakasan ang laban. Habang naglalaban sila, marahas na gumanti si Knox gamit ang kahoy para masugatan si Elwood. Hinimok ni Ben si Knox na tapusin na si Elwood, ngunit hindi sumuko si Elwood sa pakikipaglaban. Bumalik ang kanyang buong lakas, hanggang sa wakas ay natalo niya si Knox na nawalan ng malay. Makalipas ang ilang oras ay sumugod si Ellie at Jim sa eksena. Iginiit ni Jim na aalis si Ellie at nangakong asikasuhin ang mga bagay-bagay. Sumang-ayon si Ellie at nagtiwala sa kanyang ama. At tubiling nagpaalam si Elwood sa kanila at umalis. Kalaunan ay nagtipon-tipon sina Frankie at ang kanyang team sa roadhouse, at determinadong itayo at ibalik ito sa dating anyo. Samantala nagkita sina Elwood at Charlie sa hintuan ng boss, at tiniyak ni Elwood na babalik siya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos nito ay umalis na si Elwood na may kasiyahan. Samantala sa bahay, nadiskubre ni na Charlie ang pera na iniwan ni Elwood, ngunit sa sandaling iyon ay wala na si Elwood sa bayan. Sa huling eksena, si Knox na mahimalang nakaligtas ay naghasik ng kaguluhan sa ospital, at nagplano ng kanyang paghihiganti laban kay Elwood. At dito nagtapos ang kwento. Salamat sa panonood.